Usually po nag-start tayo ng 8:30 but, dahil nga po sa medyo masamang panahon ay na-late tayo ng 15 minutes kaya po, male din tayo ng 15 minutes para sa ating pong, preaching para sa araw na ito. Mga kapatid, nakahatin na po ba kayo ng mga masasabi natin na napakaimportanteng meeting? Kung inyong babalikan ang mga pagpupulong na inyo pong dinaluhan, ano kaya ang pinakaimportanteng pagpupulong na ito na inyo pong nadaluhan? Sa larangan ng politika sa Pilipinas, ang 1986 Constitutional Commission ang isa sa masasabing pinakamahalagang pagpupulong sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas dahil ito yung mga panahong naisulat ang 1987 Constitution. Ito po ay ang saligang batas na umiiral sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang mga desisyon na ginawa ng komisyon na ito ay humubog sa ating sistema ng pamahalaan, karapatan ng mga mamamayan at ang limitasyon ng mga kapangyarihan ng mga pinuno. Noong pong February 25, 1886, nang magtagumpay ang EDSA People Power Revolution, na patalsik po sa pamahalaan si Ferdinand Marcos Sr. At ito yung mga panahon na naluklok naman sa pagkapangulo si Corazon Aquino. Sa panahon na yon, hindi na po angkop yung unang constitution which is ang 1973 sapagkat ito ay malapit o may kaugnayan sa batas militar. Kaya kinakailangan na gumawa ng bagong saligang batas ang Pilipinas na siyang magbabalik ng demokrasya at magtatakda ng limitasyon sa kapangyarihan ng pamahalaan. Kaya naman noong 1986 ay binuo ang Constitutional Commission na binubuo ng 48 kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga abogado, may mga hukom, may mga guro, may mga leader ng simbahan, mga negosyante, at mga kinatawan ng mga civil society. Sa loob po ng halos ilang buwan, halos araw-araw sila nagpupulong, nagtatalakayan para mabuo ang konstitusyon na ito. At hindi po ito naging simpleng mga pagpupulong. Mahabang mga debate at mga pag-uusap ang naganap dito para lamang malaman nila ang mga mahalagang bagay katulad ng ano ang pinakatamang uri ng pamahalaan sa Pilipinas, paano maiiwasan ang muling pagkakaroon ng diktatorya, paano mapoprotektahan ang kalayaan ng mga mamamayan, gaano kalawak lamang ang kapangyarihan ng Pangulo, ano yung papel ng Kongreso at ng Judiciary, at paano poprotektahan ng karapatang pantao. At mula po sa pagpupulong na ito, noong 1986 ay nagkaroon ito ng mga bunga. At itong bungang ito ay ating natatamasa hanggang ngayon. Nariyan po ang naibalik ang ganap na demokrasya sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po dito ay nagkaroon muli ng malayang botohan. Nalimitihan po ang kapangyarihan ng Pangulo. Ito yung dahilan kung bakit ngayon ang ating pong mga Pangulo ay isang term lamang na 6 na taon. Walang re-eleksyon ng isang Pangulo at mahirap na ngayon ang pagdedeklara ng martial law sapagkat ito ay pwedeng suriin ng Korte Suprema kung legit ba or pwede bang magkaroon ng martial law compare sa 1973 Constitution. Pinalakas nito yung mga Bill of Rights. Nagkaroon tayo ng kalayaan ng pagsalita, kasama dito yung kalayaan ng relihiyon, nagkaroon ng due process, at proteksyon laban doon sa mga iligal na pag-aresto at paghalughog sa isang tahanan. Ganito mga kapatid yung ginawa ng Constitutional Commission. Hindi lamang sila gumawa ng ordinaryong batas, gumawa sila ng pundasyon ng buong sistema ng pamahalaan. Ito ay kanilang isinulat at kanilang isinabatas. Kaya hanggang ngayon, kahit halos 4 na dekada na nakalilipas, ang 1987 Constitution pa rin ang pangunahing batayan ng batas ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa kasaysayan naman ng Iglesia,
maaari nating masabi na ang pinakamahalagang pagpupulong na naganap noon ay ang tinatawag na pagpupulong sa Jerusalem o yung tinatawag na Jerusalem Council. Ito ay matatagpuan sa Acts chapter 15. Ito po yung unang pagkakataon kung saan nagkaroon ng opisyal at apostolikong pagpupulong ng iglesia na humarap sa isang krisis na maaaring sumira sa ebanghelyo at maghati sa mga iglesia. Ang naging pasya noon sa Jerusalem Council ang humuhubog at huhubog sa kinabukasan ng ebanghelyo at ng mga iglesyang Kristiyano sa ating panahon. Sa pamamagitan ng pagpupulong na ito, naitayo ang pundasyon ng isa sa pinakamahalagang doktrina ng iglesia, ang doktrina ng kaligtasan. At dahil din dito, at dahil ito ay naisulat, kahit mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ito pa rin ang binabalikan nating kasulatan para bigyang linaw ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, yan ang ating tatalakayin para sa umagang ito. Niyan ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1 hanggang 35. Pero para sa umaga pong ito, ang babasahin lamang natin ay mula verse 1 to verse 19. In-encourage natin ang bawat isa to open your own Bible. Sa mga bisita natin, pwede po kayong makisukob dahil sa mga mayroong Biblia so that all of us will have our own scripture. Acts chapter 15, mula verse 1 to verse 35, but we're going to read verse 1 to verse 19. Pero bago nating basahin ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po ang iyong banal na salita na nasulat napakahabang panahon na nakalilipas ay nananatiling totoo. Ito ang pundasyon ng aming pananampalataya. Ito rin ang pundasyon ng aming kaligtasan. Salamat, meron kang hindi nababago ng mga salita. Anuman anumang mga panahon ng dumaan, panahon ng taggutom, panahon ng tagbusog, panahon ng gera, panahon ng kahirapan, ng iyong salita ay nanatili. Gaya ng sinabi po ninyo, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang iyong salita ay mananatili. Ngayon, Panginoon, ang isang napakahalagang kasaysayan ng pagpupulong ay aming pag-aaralan. Naway aming ma-appreciate ang ginawa ng mga apostol kung paano itinatag ang pundasyon ng kaligtasan. Samahan niyo po kami na amin pong makita ang iyong salita ng may buong kaliwanagan. Mangusap kayo sa amin sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan po ng iyong anak, aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Kapatid, muli Acts chapter 15 verses 1 to 19. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa utusan ni Moses, ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuliksaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matatanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga, palibhasa inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay ay tinahak ang Phoenicia at ang Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil. At sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda. At isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. Datapwat nagsitindig ang ilan sa mga sekta ng mga pariseyong nagsasampalataya na nangagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipinagbiling ganapin ang kautusan ni Moses. At nangagkatipo ng mga apostol at ang mga matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, na nalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintilang salita ng Ebanghelyo
at sila'y nagsisampalataya. At ang Diyos na nakatago o nakakaalam ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman na kanyang ginawa sa atin. At ay hindi niya itinanggi sa kanila na nilinis sa magitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala? Datapwat naniniwala tayo na tayong mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus, na gaya rin naman nila. At nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo na nangagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalagang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot sa Santiago na sinasabi, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw ng una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Verse 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ng Panginoon at ang lahat ng mga hintil na tinawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. And last verse, dahil dito'y ang hatol ko, huwag nating gambalain yaong mga hintil na nagungagbalik loob sa Diyos. Mapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 19. Nawa pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang malinaw na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong araw na ito, pagpupulong sa pagtatatag ng pundasyon ng kaligtasan. Pagpupulong sa pagtatag ng pundasyon ng kaligtasan. Mga kapatid, tandaan po natin na napakahalaga ng pagpupulong na ito dahil dito itinatag ang doktrina ng kaligtasan na hanggang ngayon ay atin pa rin tinatayuan. Mahalagang malaman natin ang pundasyon dahil ito ang magiging basihan ng ating paniniwala patungkol sa kaligtasan. Tandaan natin, lahat ng relihiyon sa mundong ito ay mayroong doktrina ng kaligtasan. Kaya lang, ang iba ay iba ang pundasyon. Kaya nga po ang problema kapag iba ang naging pundasyon na kanilang pinagtayuan ay siguradong hindi ito tatayo sa walang hanggan. Ito ay babagsak at ito ay magpapahamak sa kanila. Kaya naman napakahalaga na ating malaman ano yung pundasyon na itinatag ng mga apostol na siyang dapat nating pagtagtayuan ng ating pananampalataya. At dito ko kukuhanin ng ating mensahe ngayong umaga. Dahil sa matatag na pundasyon ng kaligtasan, napangalagaan ang Ebanghelyo at naingatan ang pagkakaisa ng iglesia. Ito yung napakagandang bagay na makikita natin sa ating teksto ngayong araw na ito. Dahil nagkaroon ng matatag na pundasyon ang mga apostol patungkol sa kaligtasan, napanatili na ingatan ang Ebanghelyo at napanatili po ang posibilidad o yung posibleng paghihiwalay noon ng mga mananampalataya, paghihiwalay noon ng iglesia. Tandaan niyo po mga kapatid, kung meron mang isa na pinakamahalaga na doktrina sa loob ng iglesia, tinatawag natin isa sa mga orthodox doctrine ay ang doktrina ng kaligtasan. Sapagkat dito nakasalalay ang kalagayan ng ating kaluluwa, ang kalagayan ng ating iglesia. Kaya naman napakahalaga
na ang ating pong paniniwala patungkol sa kaligtasan ay tama. Kapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng Biblia, ang otoridad ng salita ng Diyos, nalaman natin ang tunay na paraan ng kaligtasan na siyang itinatag mismo ng mga apostol at ng mga matanda. Sa ating pananampalataya, isang napakahalagang bagay ito dahil nakasulat ang tamang paraan ng kaligtasan at pinanampalatayanan natin ito, alam natin ngayon na hindi tayo maliligaw. Alam natin ngayon na hindi babagsak ang ating pag-asa. Alam natin ngayon na meron tayong buhay na walang hanggan. At para po sa aming mga regular na bisita at sa ating mga bisita ngayong umagang ito, isang napakagandang panahon ito para sa inyo na inyong malaman kung ano talaga ang tamang paraan para maligtas ang isang tao. Ito po yung historical and biblical truth. At labas po dito, walang ibang paraan ng kaligtasan. Kaya napakaganda ang pag-aaral natin ngayong umaga. Kaya hinihikayat ko po kayo na kayo ay buong puso, buong isip at buong tenga na makinig sa pangangaral ngayong umaga at nawa ay itatag sa atin ng Panginoon ang katotohanan ito. Para po sa ating pong konteksto, sa ating pong teksto na mula verse 1 to verse 35, meron akong dalawang puntos. Una, pinangalagaan nito ang tunay na ebanghelyo mula verse 1 to verse 19. At dalawa, pinangalagaan nito ang pagkakaisa ng iglesia mula verse 20 to 25. Pero gaya ng sinabi ko po sa inyo, isang puntos lamang po ang ating pag-aaralan muna ngayong araw na ito kasi medyo mahaba ang ating talata. At ano yun? Pinangalagaan nito ang tunay na ebanghelyo. So again, mula ito sa verse 1 to verse 19. Pag-aralan muna natin yung konteksto. For us to really understand kung ano yung halaga ng Jerusalem Council, bakit ito nagkaroon ng ganitong pagpupulong, kailangan nating makita ano yung nangyari. Ganito po, nagkaroon ng problema sa iglesia ng Antioch ng Syria dahil pumasok ang mga Judaizer. Again, ang Antioch of Syria ay ang ikalawang iglesyang natayo sa Bagong Tipan. Kung inyong babalikan sa aklat ng mga gawa, ang unang iglesia ay ang Church of Jerusalem, nagkaroon ng persecution sa Jerusalem, may mga mananampalataya na nakarating ng Antioch at sila ay nangaral ng ebanghelyo dito, nagkaroon ng mga mananampalataya dito, ipinadala dito si Bernabe hanggang kinuha ni Bernabe si Pablo at nung sila ay nagkaroon ng missionary journey, bumalik uli sila dito sa Antioch ng Syria. At dito, nagkaroon ng problema, may pumasok na mga bulaang tagapagturo. Ang tawag po sa kanila ay mga Judaizer. Now, ang terminong Judaizer ay hindi biblical word. Wala pong tayo makikita na salitang Judaizer sa Biblia. Rather, ito po ay isang historical and theological term na ginagamit ng mga historian at ng mga theologian para tukuyin ang isang grupo ng mga Hudyo na nagtuturo na ang mga hintil para maging ganap ang kanilang kaligtasan ay kinakailangan munang maging Hudyo. At ang paraan para maging Hudyo ay kailangan muna nilang magpatuli at sundin ang mga batas ni Moses at saka sila magkakaroon ng kaligtasan. So ang formula ng Judaizer ay ganito: manampalataya ka kay Kristo plus magpatuli plus sumunod sa mga kautusan ni Moses equals salvation. So ito yung itinuturo nitong mga Judaizer na ito. Now ayon sa ating context o sa ating teksto, ito daw pong mga Judaizers na ito ay galing sa Judea. Now, maaari nating sabihin na ang mga itong mga Judaizers na ito ay may kaugnayan sa iglesia ng Jerusalem. Ibig sabihin, possible na ito ay mga nanggaling sa Jerusalem. Ngunit, next week, makikita natin, Lord willing, o next preaching, sa Acts chapter 15, verse 24, niliwanag po dito na hindi sila
opisyal na isinugo ng Iglesia ng Jerusalem. Meaning to say, ang ginawa ng Judaizer, lumabas sila sa Iglesia ng Jerusalem without authority from the Church of Jerusalem. Nagbuo sila ng grupo at nagpunta sa mga iglesia para magturo ng kanilang doktrina na para maligtas ang mga hintil ay kailangan munang magtuli, sumunod sa batas ni Moses at saka sila magkakaroon ng kaligtasan. So gusto kong liwanagin sa inyo, ito ang origin ng Judaizer. Now, if you are familiar with the Bible, may kaugnayan ba itong mga Judaizer na ito o mga bulaang tagapagturo doon sa binanggit mismo ni Pablo sa aklat ng Galatia? Kung tayo po'y pamilyar sa Book of Galatia, ito po yung problema. Sapagkat sa aklat ng Galatia, meron po ditong nakapasok na mga bulaang tagapagturo. Ito rin po yung tinatawag natin na Judaizers. Ito yung actually yung problema kung bakit sinulat ni Pablo ang aklat ng Galatia ay para patungkulan itong grupong ito ng mga tao na possible na sila rin ito. Kasi ang posibilidad, mas naunang naitatag ni Pablo ang iglesia ng Galatia during his first missionary journey. Kaya ang ibig sabihin, unang nanggulo ang mga Judaizer na ito sa Galatia. At nung ito po ay nalaman niya po sa Pablo, sumulat siya. Kaya lang po ito nangyari, nung sila ay nasulatan niya po sa Pablo, etong mga Judaizer na ito ay nagpalipat-lipat hanggang sa sila ay nakarating saan? Sa Antioch ng Syria, na sila po ay merong dalang ibang ebanghelyo. Meron silang dalang hindi tunay na ebanghelyo. Na ito po yung mahigpit na tinutulan. Pakinggan niyo po ito. Mahigpit itong tinutulan ni Pablo. Pakinggan niyo ang Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan sa inyo'y nagsisiligalig na nangag-iibig na pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. Ito yung kanyang sinabi, napakatindi po nito. Datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi nung una, ay muli gayon ang aking sinasabi ngayon. Kasasabi lamang sa verse 8, uulitin sa verse 9. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap ay matakwil. So ang tanong natin dito kaya is, bakit kaya naging napakatindi ng reaksyon ni Pablo sa isyung ito? Ang sagot natin dito ay dahil ang issue ay hindi lamang tungkol sa kultura. Ang issue dito ay tungkol mismo sa ebanghelyo. Kaya kung inyong napakinggan yung binasa ko sa Galatians chapter 1, verse 8 and 9, 2 beses sa 2 magkasunod na talata, inulit ni Pablo na kahit sila man daw o isang anghel sa langit ang mangaral ng anumang ebanghelyo na iba sa kanilang ipangaral ay matakwil. Ang ibig sabihin po nito ay huwag ninyong tanggapin. Ang ibig sabihin nito ay sumpain. At kung babalikan natin, ito yung dahilan, kaya doon sa ating teksto, sa aklat ng mga gawa, nagkaroon ng hindi kakaunting pagtatalo. Ano yung pinagkaiba? Noong dumating ang Judaizer dito sa Galatia, wala si Pablo. Kaya anong ginawa ni Pablo? Sinulatan. Kaso pagdating po ng mga Judaizer, doon sa Antioch, nandoon si Pablo at si Bernabe. Kaya nung nagtuturo na itong mga Judaizers na ito, sinagot sila ni Pablo. Nagkaroon po sila ng hindi kakaunting pagtatalo. Nagkaroon po sila ng pakipagtuligsaan. Nang ibig sabihin po nito,
ay hindi ito simpleng hindi pagkakasundo. Hindi ito simpleng misunderstanding. Hindi ito simpleng palitan lamang ng opinyon. Hindi ito parang magkaiba lang tayo ng pananaw. Kundi ito ay isang matinding pagtatalo, matinding debate dahil ang nakatayo mismo dito ay ang ebanghelyo ng Panginoon. Now, ito yung tanong ng iba, bakit kaya hindi na lamang nanahimik itong sinapostol Pablo alang-alang sa kapayapaan? Hindi ba't kakaunti pa naman ang mga mananampalataya dito? Kakaunti pa naman yung church, bakit kailangan pa nilang mag-away-away? 'Di ba? Masamang picture yung iisang church pero magkakaaway, nagtatalo-talo. So bakit kaya sabi ng iba, hindi na lang sana siya nakipag-debate. May mga nagsasabi kasi sa ating panahon na ganito, huwag tayo makipag-debate, makipagkaisa na lamang tayo. Kasi doctrine divides, love unites. Kaya wag na lang nating pag-usapan ng doktrina kasi magkakaiba naman talaga tayo dyan. Pag-usapan na lang natin yung pag-ibig. Tsaka yung mga bagay na tayo ay magkasundo. Ito na po yung tinatawag natin ngayon na modern day ecumenical movement. Ito yung pagsasama-sama ng mga relihiyon na hindi pinag-uusapan ng doktrina. Ang pinag-uusapan na lamang ay pag-ibig at something in common. So ang term natin ngayon sa ating panahon ay ecumenical movement. Now, bilang isang Reformed Baptist Church, pinahalagahan natin ang pagkakaisa. Naniniwala tayo na ang tunay na iglesia ay dapat nagkakaisa. Pero naniniwala tayo na ang tunay na pagkakaisa ay dapat nakabatay sa katotohanan ng Ebanghelyo. Yan po ang maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 3. Pagsikapan ninyo at ingatan ng pagkakaisa ng Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ang mga tunay na mananampalataya, in reality, dapat talaga magkaisa, magmahalan, magtulungan bilang isang katawan ni Kristo. Pero, mga kapatid, hindi natin dapat isakripisyo o ikompormiso ang katotohanan. Ganito ang ginawa ni Pablo at Bernabe. Noong mahalagang doktrina na ang nakukompormiso, lalong-lalo na ang ebanghelyo, hindi sila pwedeng manahimik para maiwasan lamang ang pagtatalo. Bagkus sila ay tumayo ng matatag sa kanilang paniniwala at ipinaglaban ng katotohanan. Buong tapang nilang tinanggihan ang turo ng mga Judaizers dahil ang ebanghelyo ang pinag-uusapan dito. Now, para mabigyan ng linaw ang usaping ito, ang ginawa ng Church of Antioch, sinugo nila si Bernabe at si Pablo at iba pang mga kasamahan na pumunta sa Jerusalem. Hindi ibig sabihin po nito na hindi kayang ipagtanggol ni Pablo ang ebanghelyo. Hindi ibig sabihin natatalo si Pablo kaya pumunta ka sa Jerusalem, kailangan natin ng backup. Hindi po ganon. Naisip ito ng iglesia ng Antioch na ipadala sina Pablo, sina Bernabe sa Jerusalem upang magkaroon ng opisyal na pahayag mula sa iglesia ng Jerusalem na siyang unang iglesyang Kristiyano. At dahil ang usapin ay nakakaapekto sa buong iglesia, minabuti na magkaroon ng opisyal na pasya mula sa mga apostol at mga matanda upang mapanatili ang pagkakaisa ng doktrina ng lahat ng mga iglesia. So ang ibig sabihin po, kaya nagpunta sa Jerusalem para magkaroon ng opisyal na pagsasabatas ng katotohanan. Kaya ng binanggit kanina sa 1987 na Constitution, 1986 Constitution, ito po yung ating pinangahawakan. 1986, 1987 Constitution. Ito na yung ating pinangahawakan na saligang batas. Ganito nyo rin tingnan itong Jerusalem Council. Ito yung magtatatag ng pundasyon kung paano natin dapat paniwalaan ang kaligtasan. Now, bago nating lalingman ito, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, may mga bagay mga kapatid na hindi man natin dapat pag-awayan. May mga bagay na hindi natin kailangang pagtalunan. Gaya ng mga personal nating kagustuhan, mga usaping hindi malinaw sa kasulatan. Ganon din may mga posisyon tayo o pananaw na hindi nakakaapekto
sa kaligtasan o sa mga orthodox doctrine o mga pangunahing doktrina ng Biblia. Ibig sabihin, we can agree to disagree at manatiling mabubuting magkakapatid sa Panginoon. Kaya may paalala ko sa inyo, sa mga maliliit na bagay, hindi natin kailangang sobrang pagtalunan. Lalong-lalo na hindi po ang arena ay ang social media. Hindi po palaging magandang arena ang social media. Bakit? Malawak ang audience dito. Both believer and unbeliever. Mas mainam kapag ikaw ay mayroong personal na laban sa isang kapatid na hindi ganun importante. Ibig sabihin natin ito yung mga simpleng bagay lamang, mas maganda na pag-usapan ito sa isang pribadong pag-uusap. Tandaan ninyo, ang goal po ng pakikipagdebate ay hindi para manalo lang. Ang goal ng pakikipagdebate ay makahikayat sa tama at hindi makapag-ipon ng kaaway at makapagpakitang mas magaling ka sa kanila. Kaya hanggat kaya ninyong makipag-usap ng personal, kahit pa yun ay public post, ang aking encourage sa inyo, may public post, you PM them, personal message nyo, para kayo ay makipag-usap, makipag-dialogo, at huwag nyo laging daanin sa social media dahil marami ang bumabasa nito na hindi alam ang inyong pinag-uusapan. Pero, may mga bagay na dapat nating ipaglaban. May mga doktrinang hindi dapat ikompormiso, lalong-lalo na ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi natin kailangan manahimik para maiwasan lamang ang pagkakagulo. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan, lalong-lalo na kung ito ay nakakaapekto sa ating lokal na iglesia o sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Partikular kapag ito ay may epekto mismo sa ating local church. Ito yung ipinakita mismo ni Pablo at ni Bernabe. Hindi sila nakipagtalo dahil lamang sa kanilang ego o sa pagnanais lamang nila na manalo sa argumento. Nakipagtalo sila dahil ang kaligtasan ng mga tao ang nakasalalay dito. Naapektuhan ang iglesyang kanilang kinabibilangan at ang mga iglesyang kanilang itinayo, gaya ng iglesia ng Galacia. Kaya, kung hahayaan lamang nila na magturo ang mga Judaizer for the sake of peace sa mga iglesia, mahuhulog sa legalismo ang mga tao. Mawawala sila sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo na ang tao ay pinapawalang sala sa pamagitan ng biyaya sa pananampalataya lamang kay Jesus at hindi sa pamagitan ng kautusan. Maganda ang komentaryo dito ni John Calvin. Sa verse 2, sabi niya, when the purity of the gospel is at stake, we must resist with all our mind. Kapag ang ebanghelyo daw, yung kadalisayan ng ebanghelyo ay nasa kapanganiban, kailangan natin itong sawatain, tanggihan ito ng may buong katapangan. So, ano yung punto dito na makikita natin? Ipinakita ni na Pablo at Bernabe na ang tunay na pag-ibig sa iglesia ay hindi lamang ang paghahanap ng kapayapaan, kundi kung hindi higit sa lahat, ay nangangalaga sa katotohanan ng Ebanghelyo. Okay? Napakahalaga nito. Yes, we need to maintain yung peace sa loob ng iglesia, pero not to the expense na ating pong ikompormiso ang katotohanan ng Ebanghelyo. Now, balikan natin ang ating context. Sa kanilang paglalakbay, hinatid sila ng Church of Antioch, nagtungo sila sa Jerusalem. Makikita nyo dito yung patuloy na ginagawa ni Apostol Pablo. Sila ay naglakbay, siguro mga 15 days ang kanilang paglalakbay bago makarating sila ng iglesia ng Jerusalem. Pero habang sila ay naglalakbay, nakarating sila ng Phoenicia at ng Samaria at patuloy nilang isinasalaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil at ito ay nakapagbigay ng kalakasan at kagalakas sa mga kapatid. Pagdating nila ng Jerusalem, meron pong grand welcome. Okay, welcome nila. I do not know. If I remember right, this is the first time that Apostle Paul ay nakarating na ng Jerusalem. Tandaan nyo, nung umalis siya ng Jerusalem, siya ay manguusik. Pumunta siya ng Damasco, doon siya naligtas.
Tapos nangaral siya, pumunta siya ng Antioquia kasama si Bernabe, nanatili silang mahabang panahon sa Antioch, nagkaroon ng problema, pinapunta sa Jerusalem. At nung sila'y dumating, may grand welcome ang mga apostol at ang mga pastor o mga matatanda. At dito again, isinalaysay ni Pablo at ni Bernabe ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila nung sila'y nagmi-ministeryo. But there's one thing that you need to see. Habang sina Pablo ay nagsasalaysay, sa verse 5, may ilang mga pariseyong nagsasampalataya na nagsasabing kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila ipinagbiling ganapin ang kautusan ni Moses. Sounds familiar? Sa verse 1? Pero anong pinakaiba? Eto, pagdating sa Jerusalem, muling kinaharap ni Apostol Pablo ang tila parehas na problema. But there is one thing that we need to see sa pagkakaiba ng verse 1 at ng verse 5. Etong verse 5, may mga sekta ng mga pariseyo. Ibig sabihin, may mga pariseyong sumampalataya sa Panginoon. At nung narinig nila na si Pablo at si Bernabe nagkukwento patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa mga hintil, sila ay nagsabi, kailangan silang tuliin at kailangan nilang sumunod sa batas ni Moses. Now, makikita natin dito ay ito. Ang mga pariseyong ito ay member ng local church. Member ng visible church. Hindi sila umalis na gaya noong nasa verse 1 na umalis ng walang pahintulot. Meaning to say, itong mga pariseyong ito ay submissive pa rin sa iglesia ng Jerusalem. Ang nakikita na natin dito, dahil sila ay mga pariseyo, for many, many years of their lives, mula sa kanilang mga ninuno, meron silang thinking na para maligtas ang isang tao, para maging ganap ang salvation ng isang tao, kailangan muna silang maging isang Hudyo. Nasa kanila pang isip yon. Kumbaga, meron pa silang bagahe ng pagiging pariseyo. Ang ibig sabihin, meron pa silang ganitong paniniwala. But, tinawag siya dito ni Lucas na mga mananampalataya na. Ano ang kaibahan? Pagkatapos ng mga pagsasalita ni Pedro, ni Bernabe at ni Pablo at ni Santiago, napatahimik na ang mga pariseyong ito. Ang ibig sabihin, naging maliwanag sa kanila ang katuruan ng kaligtasan at sila ay naniwala na dito. Ibig sabihin, sa magitan ng desisyon ng Jerusalem Council, nabigyan ng liwanag ang kanilang confusion, yung kanilang pagkalito. So, nandito po ay mga taong nalilito lamang. Pero yung verse 1, ito yung mga Hudyo, ito yung mga Pariseyo na matitigas at ipinaglalaban ang kanilang doktrina. Ngayon, noong ito po ay sinabi ng mga Pariseyong ito, nagkaroon po ng mahabang pag-uusap at pagpapaliwanagan ang mga apostol at ang mga matanda. Now, this is what a great principle ng iglesia na ating makikita. Ito po, ang mga malalaking usaping doktrinal ay hindi dapat resolbahin sa sariling opinyon lamang, kundi sa magitan ng iglesia na sama-samang naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ganito pala ang dapat na gawin sa loob ng church. Kapag may issue sa loob ng iglesia, lalo na ito ay doktrinal, hindi ito dapat resolbahin lamang ng dadalawa o tatatlong tao. Ito ay dapat niresolba sa loob ng isang iglesia. Dapat ito ay pinag-uusapan. At dito nyo makikita yung ginawa doon sa konseho. Nag-usap ang mga apostol at mga matatanda. Pag sinabi nating matatanda, hindi lang ito yung basta matatanda na tao. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng matatanda ay aged men, but most of the time, kapag binanggit ito bilang mga pinuno sa loob ng iglesia, mga inordinahang mga matatanda,
ito yung mga overseer, ito yung mga pastor. So sa iglesia ng Jerusalem, maraming mga pastor at nandoon yung home base, nandito yung mga apostol. Sila ngayon ang nag-usap-usap. At sa pag-uusap na yon, mayroong tatlong konklusyon. May tatlong pahayag na magpapatibay sa doktrina ng kaligtasan. Una, si Pedro. Si Pedro ay nagbigay ng kanyang pagkapaliwanag sa mga ginawa ng Diyos sa mga hintil mula verse 7 to verse 11. Sabi ni Pedro, "Nang unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo." Ang tinutukoy dito ni Pedro ay yung pangyayari sa Acts chapter 10, which is ito yung kwento patungkol kay Cornelio. Dito po yung mga panahon na sinabihan ng Diyos si Pedro na siya sa pamamagitan ng pangitain na siya ay pumunta sa tahanan ng isang hintil. Alam natin nung una, hindi ito naintindihan ni Pedro. Hindi niya alam kung ano yung kahulugan ng mga pagkain na bumaba mula sa langit, na nakalagay sa isang kumot, na meron pong mga marurumi at mga malilinis na pagkain. Na sinabi ng Panginoon sa kanya ay, "Kill and eat." Pero si Pedro ay tumanggi. Di ba, naalala niyo ba na nagmamalaki pa si Pedro nang walang kahit anumang maruming pagkain nang pumasok sa kanyang tiyan. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon itong pahayag na ito, "Ang nilinis ng Diyos, huwag mong ituring na marumi." Nakakala niya ito ay tumutukoy lamang sa pagkain mismo. But later on, naintindihan niya ito na ang tinutukoy ng Diyos, na ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi, ito ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos sa bayan ng mga hintil. Tandaan ninyo na ang tingin ng mga Hudyo sa mga hintil ay mga taong marumi. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ituring na marumi, ang hintil na iniligtas ng Diyos, huwag mong ituring na marumi. Kaya nangyari po dito, kalaunan ay sumunod itong si Pedro at ipinangaral niya ang ebanghelyo sa isang hintil, si Cornelio, at naligtas din ang kanyang pamilya sa pangangaral ng salita ng Diyos. At sabi dito ni Apostol Pablo, ni Pedro, "Gaya ng mga Hudyo, nang sumampalataya ang mga hintil, nilinis din ang kanilang puso. Bumaba din sa kanila ang banal na espiritu." Pansinin niyo ito, gaya kung paanong bumaba sa atin ang banal na espiritu. Ito yung pinakamalakas na argumento ni Pedro. Para bang sinasabi ni Pedro na ganito, kung tinanggap ng Diyos tayo nung tayo sumampalataya, tanggapin din natin ang mga hintil nung sila'y sumampalataya. Dahil nung tayo sumampalataya, nilinis ang ating puso, pinanahanan tayo ng banal na espiritu, ganun din ang ginawa ng Diyos sa mga hintil nung sila'y sumampalataya. Nilinis ang kanilang puso at tinahanan sila ng banal na espiritu na hindi kinakailangang magpatuli, na hindi kinakailangang mga sumunod sa batas ni Moses. Ibig sabihin, naligtas sila na wala ang anumang batas ni Moses. Kaya ito yung naging argumento ni Pedro sa kanyang pagsalita. Verse 10, and I will read. "Ngayon nga, bakit nyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ng ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaring makadala?" Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng sinabi ni Pedro doon sa kanyang mga kausap? Ganito po yun. Ang ibig sabihin ni Pedro is ganito, bakit nyo hinahamon? Bakit nyo parang kino-question? O bakit nyo parang dinadagdagan yung ginawa na ng Diyos at yung pasya na ng Diyos? Kung ang Diyos nga tinanggap ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tinanggap ng Diyos ang mga hintil sa biyaya lamang ng Diyos, bakit nyo lalagyan ng pamatok? Bakit nyo lalagyan ng pabigat na tumutukoy sa pagtutuli at pagsunod sa batas ni Moses? Yung pamatok, mga kapatid, ito ho yung inlalagay doon sa likod ng baka para panghila. Ito yung pabigat. Na parang sinasabi ni Pedro ay ganito,
bakit ninyo ipapapasan sa mga hintil ang isang pasanin na kahit tayong mga Hudyo at ang ating mga ninuno ay hindi naman kayang pasanin? Ito po yung tumutukoy sa batas. Na kahit tayong mga Hudyo at yung ating mga ninuno, hindi naman nila nasunod yung buong batas. Bakit kailangan nating ipasan ito sa kanila? Now, hindi naman masama ang batas, sapagkat ang batas ay banal. Kaya lang, ang problema, kung gagamitin natin ng batas para maging basihan ng kaligtasan, ito yung problema. Walang sino man ang kayang sumunod sa batas. Kahit ang mga ninuno nilang Israelita, hindi kayang sundin ang batas. Kaya nga kailangan natin ng biyaya. Kasi hindi natin kayang sundin ang batas ng Diyos. Ang kautusan kasi ang nagpapakita ng ating pagiging makasalanan. Dahil suwail tayo, kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos dahil hindi natin kayang sundin ang kautusan. Kaya sa pagtayo ni Pedro, bilang pinakapinuno ng mga apostol, bilang ang pundasyon ng iglesia, ipinahayag niya ang pinakamahalagang pahayag sa kaligtasan ng tao. Actually, this is the key verse mula sa buong kabanatang ito. Verse 11. Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, na gaya rin naman nila. So, ano yung itinuturo ni Apostol Pedro? Pareho lamang ang paraan ng kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Naliligtas tayo sa isang ebanghelyo, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Mabatid, tandaan po ninyo, hindi ito madali sa mga Hudyo. Si atin siguro, dali nating tanggapin yan eh. Wala tayong bagahe ng mga Hudyo. Wala tayong bagahe ng libo-libong taon ng ating mga ninuno na itinuro sa atin ito. Pero sa mga kausap ni Pedro, mabigat ito. Pero kahit gaano kabigat ito, sinabi ni Pedro ang katotohanan ng dapat tanggapin ng sinuman. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, na gaya rin naman nila. Now sa atin, marami sa atin lumaki tayo sa pananampalataya ng Roman Catholic. At bilang isang Roman Catholic, hindi man ito tahasang itinuturo, pero na-incline sa atin na para tayo maligtas, kailangan natin gumawa ng mabuti. Magpakabait. Actually, kapag tayo nag-research sa maraming religion sa buong mundo, ang common teaching ng maraming religion for you to be accepted by God ay sa magitan ng paggawa ng mabuti. Pagsunod sa batas. Pagsunod sa kanilang mga iniuutos. Pwede kayong mag-research sa kahit anong religion and you will find na hindi mawawala ang paggawa ng mabuti o pagsunod sa kautusan. But in the Bible, sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo, in the Scripture, this is the clear teaching of the Bible na itinayo mismo ng Pangulong Apostol. Ang tao ay naliligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi po pwede ang pagsunod sa batas, hindi ang pagiging mabuting tao, hindi ang iyong pagiging relihiyoso. Ang tanging paraan lamang para maligtas ang isang tao ay sa biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung pundasyon ng kaligtasan. Kapag nagtatayo kayo ng bahay, ang pinakamahalagang lagi niyong gagawin ay siguraduhing matibay ang inyong pundasyon. Para kahit maghapon at isang linggong umulan, hindi babagsak ang inyong bahay. Ganito rin sa kaligtasan. Kung ang inyong pundasyon ng paniniwala sa kaligtasan ay nakabase sa inyong pagsunod sa batas, sa relihiyong inyong ginagisnan, o sa inyong ginagawang kabutihan, babagsak po yan. Hindi yan mananatili. Magigiba po yan. Kaya ngayong umaga, ito yung pundasyon
na dapat niyong pagtayuan ng inyong kaluluwa. Ito yung pundasyon na dapat niyong paglagakan ng inyong buong pagtitiwala. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya hinahamon ko po kayo sa aming pong mga bisita, kung kayo'y humahawak sa maling paniniwala, ngayong araw na ito, hinahamon ko po yung tanggapin ang pundasyon ng kaligtasan na ito ay sa magitan ng pananampalataya at sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Yan ang pundasyong itinatag ni Pedro. Pero hindi ho dyan nagtapos. Ang sabi po ng talata natin, sinugundahan ito ni Barnabas at ni Pablo. Sabi po dito, nung nagsalita daw po si Pedro, anong nangyari? Nagkaroon ng katahimikan. Tandaan ninyo, hindi po ito simpleng pag-uusap. Nagkakagulo doon sila sa Church of Jerusalem sa pagpupulong. Hindi ko alam kung pag nakaka-attend na po kayo ng mga importanteng pagpupulong. Marami po sa mga pagpupulong, lalo noong Constitution, pagkatayo ng Constitution, debate po ito. Marami po itong mga pag-uusap. Ganito yung nangyayari. Maingay sila, nag-uusap sila, nagtatalo-talo sila, nagsalita si Pedro, nanahimik sila. Nung sila po yung nanahimik, anong ibig sabihin nito? Ayon sa komentaryo ni John Gill, ang dahilan ng pagtahimik ng konseho ay dahil sa pagsang-ayon. Dahil mula sa katotohanan ng sinabi ni Pedro, sumang-ayon sa kanya ang mga apostol at ang mga matatanda, at marahil napapagtanto na ng mga sekta ng Pariseo sa verse 5 na ito talaga ang dapat nilang paniwalaan. Ibig sabihin, ito yung dapat nating paniwalaan. Naliligtas ang tao sa biyaya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Pero nakita ni Pablo at ni Barnabas yung opportunity na sila naman ang magsalita. Kaya nakita natin si Bernabe at si Pablo ang nagsalita. At ipinahayag nila dito ang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila ay naglalakbay bilang mga misyonaryo. Binanggit nila dito na binahayag nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga himala, yung kanyang himala kay Elimas, yung kanyang himala doon sa pagkapalakad doon sa isang lalaki, at kung papaanong tinanggap ng mga hintil ang salita ng Diyos. Naalala niyo yung Acts chapter 13, verse 48? Sumampalataya at naligtas yaong mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino tinutukoy dito? Sino yung audience dito? Yung mga Gentiles. At anong sinasabi ni Pablo at ni Bernabe dito? Na ang mga hintil ay sumampalataya at naligtas. At hindi lang yan, nakapagtatag si Pablo at si Bernabe ng maraming mga iglesia ng mga hintil. At nakapaglagay pa nga siya ng mga matatanda, ng mga leader sa mga iglesang ito. So ang ibig sabihin, ano yung sinasabi again dito ni Pablo at ni Bernabe? Ang lahat ng ito ay dahil sa gawa ng Diyos, sa biyaya lamang ng Diyos. Naligtas ang mga hintil, hindi sa pamamagitan ng pagtutuli at pagsunod sa batas ng utos ni Moses. Instead, ang punto natin dito sa pagsasalaysay ni Bernabe at Pablo, pareho lamang ang kaligtasan ng mga Hudyo at mga hintil. Ito ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Second point, si Bernabe at si Pablo, same point ang sinabi ni Peter. Naligtas ang mga Hudyo at mga hintil sa parehong paraan ng kaligtasan. Sa pananampalataya sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Walang pagkakaiba. And lastly, sa huli, nagsalita si Santiago mula verse 13 to verse 19. Now, sino po itong Santiago na ito? Now, dito po sa Church of Jerusalem, meron tayong, dito naganap yung tinatawag na Jerusalem Council. Pero meron ditong binanggit na Santiago. Now, magkaroon lang tayo ng konting character sketch kung sino itong Santiago na ito. Itong Santiago na ito sa Jerusalem Council,
ay ang half-brother ng ating Panginoong Hesus. Siya yung tinatawag na the Lord's brother in Matthew chapter 13, verse 55, and Galatians chapter 1, verse 18 to 19. Ang Santiago na ito ay ang sumulat ng aklat ng Santiago. Hindi po siya yung Santiago na anak ni Zebedeo o yung James the Great na pinatay sa Acts chapter 12 sa pamamagitan ng taba. Hindi rin po siya yung Santiago na anak ni Alfeo o iba ay tinatawag na James the Less. Nang ibig sabihin, baka yung James the Great ay mas matanda, tapos yung James the Less ay baring mas bata. Ibig sabihin, hindi po ito yung Santiago na kasama doon sa mga apostles. Itong James na ito ay hindi apostol. Hindi ito kasama sa original 12. Actually, nung panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesus, itong Santiago na ito ay hindi pa mananampalataya. Sa John chapter 7 verse 5, siya yung nanunuya kasama sa panunuya sa Panginoong Hesus. Kailan lang ito naligtas? Naligtas lamang po ito noong muling nabuhay ang Panginoong Hesus, sapagkat nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa 1 Corinthians chapter 15 verse 7. Therefore, doon lamang siya naging mananampalataya. At nung siya po ay naging mananampalataya na, siya po ay tinawag ng Diyos at naging leader ng isang iglesia, ang iglesia ng Jerusalem. At hindi lang basta leader, kasi maraming matatanda sa Jerusalem, plurality of elders, pero siya po marahil ang tinitingnang pinuno ng mga elders. Pantay-pantay sila, pero merong leader among the elder. Gaya ng mga apostles, pantay-pantay sila bilang apostles, but there are one leader, which is si Peter. Kaya po, ang mapapansin nyo dito, si Santiago ang nagkaroon ng huling salita. At dito po, makikita natin ang kanyang naging konklusyon. Kung si Pedro, nagbigay ng patotoo mula sa ginawa ng Diyos sa kanya, at itong si Bernabe at si Pablo ay nagbigay din ng patotoo mula sa misyon na kanilang ginawa sa tulong ng Diyos, si Santiago naman nagbigay ng patunay mula sa Scripture. Ang ginawa niya, nag-quote siya ng Old Testament Scripture para patunayan na yung nangyari sa mga hintil ay hindi isang bagong bagay. Ipinakita po dito ni Santiago, ito, ang ginawa ng Diyos sa mga hintil ay ayon sa plano ng Diyos. Ang pagbabalik ng mga hintil sa Diyos ay inihula na ng Diyos sa lumang tipan. Kaya hindi dapat ipilit sa mga hintil ang pagiging Hudyo bilang kondisyon ng kaligtasan. Yung pong binanggit ni Santiago mula doon sa verse 13 to verse 19, yan po ay galing sa Amos chapter 9, verse 11 to verse 12. Nang ibig sabihin yan, ang katuparan nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung hari mula sa lahi ni David. Siya po yung ipinangakong hari. Sa umagitan ng kamatayan niya at muling pagkabuhay, itinatag niya ang kaharian. At ang kahariang ito kasama ang mga hintil. Pakinggan niyo yung verse 17. Upang hanapin ang nalabi sa mga tao ng Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinawag sa aking pangalan. Ibig sabihin, ang mga hintil na sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi isang problema sa plano ng Diyos. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya ang pagtawag ng Diyos sa mga hintil ay hindi bigla ang pagpapalit ng plano. Matitigas ang ulo ng mga Hudyo, kaya lilipat tayo sa mga hintil. Hindi po ganun yon. Ang plano ng Diyos, unahin muna ang mga Hudyo, pero kasunod ang mga hintil. Kasi po may nagtuturo ng ganito. Ang Diyos, ang plano lamang ng kaligtasan ng Diyos ay mga Hudyo. Pero matitigas ang ulo ng mga Hudyo, nagbago ang plano ng Diyos. Ilipat natin sa hintil. Hindi ho ganun yon. Ang mga hintil kasama sa plano ng Diyos. Kaya lang mayroong priority, may inuna. Ang inuna ay ang mga Hudyo bago ang mga hintil. Kaya makikita nyo sa pag-uutos ng Panginoon, ipangaral muna ang mga Hudyo, sa mga Hudyo ang ebanghelyo bago sa mga hintil. Ito yung ginagawa ni na Pablo.
Diba? Pag sila'y napunta sa isang lugar, kapag mayroong mga sinagoga ng Hudyo, doon muna sila mangangaral. At pagkatapos, tsaka sila mangangaral sa mga Hentil. Yan po ay prophecy na mula sa Genesis chapter 12, verse 3. Mula pa noon, ipinahayag ng Diyos, pagkapalain niya ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. Now, yung binhi ni Abraham dito ay tumutukoy kay Jesus. Kaya, ang lahat ay pagpapalain sa spiritual sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang lahat ng sasampalataya kay Jesus, Hudyo man o Griego, Hudyo man o Hintil, ay maliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nung hatol, ano yung verdict ni James? Verse 19, huwag nating gambalain yaong mga Hintil na nangagbalik loob sa Diyos. Anong ibig sabihin niya? Gaya ng sinabi ni Pedro, huwag niyo nang lagyan ng pamatok. Huwag niyo nang lagyan ng pabigat. Ang sinasabi ni Santiago, huwag na nating guluhin ang mga Hintil ng mga bagay na hindi naman iniutos ng Diyos bilang kondisyon ng kaligtasan. Tanggapin natin na naligtas din ang mga Hintil gaya kung paano tayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya bilang konklusyon mga kapatid, napakahalaga ng Acts chapter 15 sa kasaysayan ng iglesia. Dahil dito, malinaw na ipinahayag ng bagong tipan, ng konseho ng Jerusalem, ng mga apostol at mga matatanda sa Jerusalem, na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa pagtutuli, hindi nakabatay sa pagsunod sa batas, hindi nakabatay sa anumang gawa ng tao. Sa ating pong pangkasalukuyan, itinuturo nito na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa kahit anong mabuting ginagawa natin para sa Diyos. Sa aming mga bisita at sa aming mga regular na dumadalo, gusto kong hamungin kayo na iwaksi ninyo ang pagtitiwala sa inyong sariling kakayanan para kayo ay tanggapin ng Diyos. Hindi po kayo tatanggapin ng Diyos sa kahit anong gagawin nyo para sa Diyos. Dahil ang tatanggapin lamang ng Diyos ay ang ginawa mismo ng kanyang anak. Ang ginawa mismo ni Jesus. Kaya ang konklusyon ng Acts chapter 15 ay ito. Maliligtas ang tao sa biyaya ng Diyos sa pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. Yan lamang po. Wala nang iba. Anumang doktrina ng kaligtasan ang inyong mapakinggan, labas sa katotohanan ito, huwag ninyong tanggapin. Bakit, Pastor, ganito tayo magturo? Baka isang araw, dahil sa sobrang dami na ng napapanood natin sa social media, sa sobrang dami na ng mga nangangaral sa mga iglesia, baka isang araw makarinig kayo ng mga pagtuturo. At kung wala kayong pundasyon sa katotohanan, baka iyakapin nyo ang maling katuruan. Ngayon, itinatayo natin sa iglesyang ito ang pundasyong itinatag ng mga mananampalataya sa Acts chapter 15. At muli, uulitin ko sa inyo, ang isang makasalanan, Hudyo man o Hintil, ay maliligtas lamang sa iisang paraan. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat. May matatag na pundasyon mula sa iyong banal na salita patungkol sa isang kaligtasan na hindi kayang baguhin ng sinuman. 2,000 taon na ang nakalilipas. At ito ay pundasyong aming pong tinutuntungan at tinatayuan. Pundasyong aming patuloy na pangahawakan. Walang dapat magbago at walang dapat sumira. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus.
Panginoon, kung meron man kaming mga kapatid ngayon, na nandito ngayon, na medyo mababaw pa ang paghawak sa biyaya ng kaligtasan, nawa ngayong araw na ito, patatagin niyo po ang pundasyon nila sa kanilang kaligtasan. Na kung meron pang katulad nitong mga Pariseo sa verse 5, na tila may bagay pa ng konting paniniwala sa kanilang mga nakagis ng paniniwala. Nawa, Panginoon, ngayong araw na ito, lahat ng ito ay kanilang isuko sa inyo. Magkaroon ng katahimikan ng kanilang puso at buong pusong panampalatayanan. Naligtas kami sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At sa aming mga bisita ngayong araw na ito, Panginoon, sana wasakin ninyo, ibagsak ninyo ang pundasyon ng kanilang kaligtasan na nakabase sa kanilang mabuting gawa, sa kanilang relihiyon, o sa kanilang personal na paniniwala. Nawa ngayong umagang ito, sila po ay tumuntong, sila po ay magtayo sa matibay na pundasyon na itinatag ng mga apostol at ng mga matatanda sa konseho ng Jerusalem. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Habang lahat tayo po ay nakapikit, nakayuko, kung paano ka kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ngayong umaga, tumugon tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Ama namin Diyos, itinatanghal namin ang iyong pangalan, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba, sapagkat ang kaligtasan ay hawak mo, ginawa mo para sa amin. O Diyos, ikaw lamang ang siyang mabigyan ng kapurihan at mahayag sa iyong iglesia sa aming kaligtasan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y tumugon ng isang awit para sa ating pong mensahe. Hello. Yan, salamat po sa Panginoon sa mensahe ngayong umaga. Napakalino po sa atin na nakita po at naipahayag natin sa ating umagang ito na kung saan ang kaligtasan ay biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. Walang anumang tayong ambag o anumang gawa na tatanggapin ng ating Panginoon. Kaya ito'y panawagan sa atin tayo maging matibay sa ating panampalataya sa Ebanghelyo. Kaya po bilang katugunan, ating pong aawitin ang Tagalog translation ng I know whom I have believed, ngunit aking kilalang tunay. First verse. Di ko ba